Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ay, pakisabi kay VP Sara kasi hindi ko naman makontrol. Sabi ni Boto Mesa, ni Bangag Jr., Diyos ko, Boto, hindi naman ako pwedeng tumuwa dito, di ba? Eto na lang. Pakisabi kay Inday, kay VP Sara, hindi ko nakokontrol si Romuald, bumasok na sa ilong ko. Masama ba to? Masama ba to? Pulboron. Dagdagan pa natin. Mamaya, matatanggal din yan. Para mayroon akong gugurgurin. Okay. Dahil gusto kong manggurgur ngayon, alright. Bye, Meb. Gurgur yourself. Okay. Now, gurgur ka na. Good night. Okay, next. Okay? So, ngayon, may satisfaction ako pag may nakikita akong ganon, mga palangga. Anyway, itong si Boto Mesa Polboronic. Ano ba? Boto Mesa Polboronic Ngagva. Ang dami niyang pangalan. Anyway, magmensahe ka ngayon na gusto mo mag-reconcile? Walang reconciliation. Gyera patani. Kung kailangan ng gyera patani ang balik sa inyo. Ang taong bayan ang gugurgur sa inyong lahat. At ako, sa araw-araw, dati, remember, last year, may mga nagagalit kay Inday Sara. May mga, ano ba yan, Marika? Si Sara hindi naman nagsasalita. Ganyan. Kahit ako, Day, magsalita ka na, Day. Diba? Kung kayo ay nanonood sa akin ng araw-araw, diba galit na galit kayo? Bakit si Inday hindi nagsasalita, ganon. Sabi ko, may tamang panahon sa ganyan. O napuno ng salo. Nakita nyo? Na-dethrone ako. Sa buwakan ng Genemis, na-dethrone ako ng bonggang-bongga. Pero, ang pagmumura ng isang tao, acceptable yan. Depende sa konteksto. Magmumura ka ba? Mumurahin mo isang tao, walang ginagawa. Yun, wala ka sa konteksto. Pero yung ginawa ni Inday Sara, Trollbuster, ang smuggler ni Rubio, naghatag siya ng pera kay Tamba. O yan. That's given palangga. Tapos ngayon, itong si Polboron, sabi niya nun sa emisaryo niya, sinabi ka kay Manang Aimee niya, kay Mamang Gagamit, Aimee, budulin mo ulit si Sara kasi baka matanggal na tayo. Kasi itong mga military, kahit dinagdagan ni Tamba, tatanggapin lang itong pera na ito dahil sinabi naman ni Duterte, tanggapin nyo yan, pera niyo yan, pero magbabalitan to sa taong bayan eh. Yun yung nakikita. Hindi na papayag si Sara. Dahil pag hindi na papayag si Sara, hindi na yung magpapabulol, sabi nga niya. Hindi na siya magka-trust kahit kanino man. Ngayon, mga palangga, yung mga pinupukol nila kay Inday Sara, here we go. Where's my phone? Okay? Comment kayo dyan kung ano gusto nyong topic na na gusto nyong pag-usapan natin na baka narinig ko, na hindi ko pa narinig. Okay? Pag narinig ko, di pag-usapan natin. Alright, recently, kasi kinukulit siya ng mga reporter, di ba? Ang sabi ni Inday Sara, sabi ng mga reporter, once and for all, sabi niya, ba't ganare? Okay, ang sabi,
Kung pwede mo ba, parang sagutin nyo naman, parang sagutin nyo yung sa taong bayan kung ano yung nangyari sa confidential fund. Ito mga buwaka ng inang mga reporter na bayad ng mga kaluluwa. Ano sabi ni Inday? I am not answering questions from the House of Representatives, plus the fact, as I said, this is a political attack. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Tama. Terrorize and torment the employees of that office. What you do is do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Exactly na sinabi natin. For 4 bilyones ang ini-enjoy ni Bangag mahigit na hindi ipinagpapaliwanag sa taong bayan yung confidential fund na yan. Ayaw pag-usapan ng Kongreso. Alam niyo na yan. Pero si Sara, talagang atak-atak talaga. Yes, solid Maharlika ako. There is no turning back. Imagine niyo mga kababayan, bubudulin na naman nila si Inday Sara. Never again die. We will, alam mo Day, ito lang masasabi ng mga palangga ko. Well, naipakita naman natin dito. Kung noon, nagpupuyat-puyatan tayo, ano daw? Si Castro daw po, binaril, di naman namatay. Ha, sabi ni Sheila. True ba yun? Parang may nabasa akong ganon. Sayang. Sayang na sayang lang. Dan. Diba? Sayang. Ba't hindi pa na-shoot yun? Okay. Anyway, going back. Die. Oh, paranoid daw si Castro, sabi ni Mind Fuel. Oh, not true daw, sabi ni Juan Santos. So, forget about that. I don't know about it. Let's forget about it. Okay, now, ang nakikita ko dito, balik ako dito. Ngayong taon na ito, nakikita ninyo kung gaano ka smarte, brilyante. O, di ba? Brilyante. Tama ba? Buti hindi abante. Di ba? Gaano ka smart, brilliant itong si Inday Sara. The way niya ilampaso ang mga kalaban. Talagang bang. Talagang sampal di ba? Kaya ngayon, alright, masamang damo, matagal, mamatay. Kaya ngayon, nagpapatakbo sila ng emisaryo. Ganyan din naman ang ginawa nila sa akin. Remember? 2022 pa lang, okay? Pinauwi ako sa Pilipinas kasi susurprasahin ko daw si Lisa sa Malacanang. At magsabi lang ako kung ano ang gusto ko ng presyo. Kung naging boba ako, katulad ng mga sakuwadkom na yan, umuwi ako, wow, kasi pinapunta ako ni Bigaon, ni Alpot Patotot, Botod Modlo na si Lisa Tanas. Excited ako, uwi ako ng Pilipinas kasi punta ako Malacanang. Ano mo gagawin na sa akin? Gugurgurin nila ako. Katulad ng PSG. Alright? Sabi ni R, sagutin natin ito. Nagkaroon ng fireworks sa BGC, akala niya siya ang binaril. Feeling guilty kasi. Talaga ba? Speaking of BGC, recently, may picture-picture na naman si Lisa Tanas. Okay? I will tell you something. Balik tayo mamaya kay Inday. Okay, buksan natin to. Okay. Tignan natin si Lisa Tanas. Meron siyang picture. Okay. Ayan, ang bigaltot, alpot, patotot, kulot-kulot ang sabot. Ayan, no? Dirtoki na naman ay nayupak. Okay, one day ago, inauguration of the Maharlika Investment Office sa Ore Central Tower, BGC. Kasi naalala ko, BGC. Eto. Diba? Ayan. Siya, piling presidente yung Jutang Genines na yan. Ay, ito na yan. Ayan, di ako makalimutan. Nandyan yung Maharlika na pangalan. Kaya bangungot ako ni Lisa Tanas. Yung Ore building na yan, remember yung opisina ni Michael Ma at ang law firm ni Lisa Tanas? China, Philippines Unified. Yung opisina ni Michael Ma at ni Lisa, di ba? Yan yung isa sa mga unang expose natin dito. Diyan din yan. Sa Maharlika Fund, diyan din sila nag-opisina. Yung China, Philippines United pala. United.
At yung presidente dyan, si Michael Ma, at si Lisa Tanas yung most na law firm niya. Naalala mo? Diyan in-interview si Clarita Carlos. At dyan din ngayon nag-oopisina si Maharlika, yung Maharlika Fund. Now, isa yan. Si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Maharlika Fund na yan. Nanakawi na naman ng mga buwakan ng ina. Tignan mo. Diyan mismo sa opisina, diyan sa BGC. You connect the dots. Diyan nabuo yung deal nila sa mga smuggling business nila. Ngayon yung Maharlika pa din sa Ore Building. Diyan yan si Lisa Tanas ang punot dulo ng kadyoktahan, ng kahirapan na dinadanas ninyo sa Pilipinas. Do you think Inday Sara will trust this bangags, Polboronic, Botomeso, whatever, again? Never again. Kaya sabi ko, noong nagsimula ako na nag-expose dito noong August, ulit-ulitin natin. Nagalit kayo sa inyo. Ano ba ito si Marlica? 2 months pa lang, naging bumaliktad ang term niya. But actually, hindi ako bumaliktad. When you say kasi bumaliktad, ay naging balimbing ka. Diba? Hindi. Umayon tayo sa tama. Sabi ko, hindi ko makalimutan, this friend of mine, he promised na magpapa-interview daw siya sa tamang panahon. Ang sabi niya talaga sa akin, Marlica, ako natatakot para sa'yo. Ba't ka naman natatakot? Sabi ko na gano'n sa kanya. Kasi ikaw ang nagsasalita, ikaw lang ang nagsasalita. Sabi niya, hindi ka man takot, ipag-gurgur ka. Everything. Ako, sabi ko na gano'n, mag-gurgur ako, tignan na lang ako mag-gurgur nila ako. Anyway, sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya, palangga, huwag ka mag-alala. May plano ang Diyos. Nakita nyo dito, hindi ako nagbiberse-versikulo dito. I don't do that. I'm not hypocrite na katulad ng iba. Versikulo, da. Pero sabi ko sa kanya noon, darating ang panahon. People will speak up. Lahat yan, sabi ko sa kanya, palangga, darating ang panahon. Agosto pa lang yun. September pa lang yun. 2022 pa lang yun. But, ano nangyari ngayon? Ito ba'y katang-isip lang ni Marlica? Nangyari ang mga na-expose na ang ginagawa kay Sara ngayon kasi intention talaga ng bangag na gobyernong ito, budulin tayong lahat. Hindi totoo, sama-sama tayo, di ba? Dan. Kay ganda, yung pala, sama-sama tayong lulubog muli. Sila lang ang babangon. At ang gaganda lang, yung bukas nila. Pero ang bukas nyo, madilim pa sa karimlan. Ang taas ng bilihin, ulit-ulitin natin, Pasko na, sinta ko, diba? Hanap-hanap kita, paano nananan? O, hanap-hanap mo ang iyong asawa. Hindi makauwi ng Pilipinas dahil yung asawa mo nandun sa Saudi Arabia. Nandun sa Hong Kong. Nandyan sa kung saan man. Dahil nagbabanat ng buto. Dahil hindi makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Leti Donggis, baka si Lisa Mispiatos, antayin nyo ang sinasabi ni Inday na video. Antayin nyo. Kaya nga, nakikipag-areglo eh. Ang iglesia nagsalita, ang INC, marami pa. Kaya, okay, here's another deal, another chika bumbong. Ayon sa aking puting ahas, nahihirapan, good news to, na mangalap ng 100 signatures o 1/3 of the House of Representatives. Okay? Yung iba, kung hindi kayo kawatan or just doing, the right thing, ignore my words. Okay? Love ko kayo if you're doing, like Congressman Marcoleta, like yung other, what's that? Oh, I forgot the other name. Anyway, may gusto sana akong sabihin na kongresista. Cardema, okay? So anyway, hirap na hirap daw sila ngayon makakalap ng 100 signatures ng mga congressmen para i-impeach si Inday Sara.
You know how much pa lang ang how many signatures pa lang ang kanilang nagagather? For the record, according to my Congressman Pulong, yes. Thank you pala nga. Shout out kay Congressman Pulong. Okay, sabi ni Antoinette Ancog. Okay? For the record, according to my source, to my puting ahas, inom mo tayong kape para ganahan ako. 32 signatures. Okay? 32 signatures pa lang daw ang kanilang nakalap. Kaya yung nakikita mo sa WAD committee, iilan lang sila yun. Sila yung mga bataan ni Bangag at ni Tambaluslos. Okay. Now what? Okay? Yan ang katotohanan. Ngayon, dun sa press ko ni Inday Sara, imagine nyo, dahil sa pulboronic ang inyong presidente, kung tinanggalan nila ng budget, si Inday Sara, well, from 2 billion, naging 700 million. Willing si Inday, masakit man sa loob niya, pero matatanggalan ng mga opisina yung kanilang mga satellite offices. Kita ninyo kung gaano kababoy itong gobyernong ito. Wala silang pakundangan na maapektuhan ang mga ginagawa ng president, ng vice president. Mga palangga. Wala silang pakundangan, na sirain ang vice president. Tama ng kaso. Alright? Ngayon, tinitignan nila yung angulo based sa press conference ni Inday, yung Terrorism Act na baka pwedeng ipasok doon sa mga binanggit ni Inday Sara. Pero, ang NBI, ang PNP, ang WAD Committee, walang pakialam. Ayaw ipatawag si Lisa Tanas Marcos at si Bangag Jr. na nag-facilitate at si Teddy Boy Locsin Jr. at saka si Louie Locsin nung nagsanib puwersa sila, nung pinakidnap nila ang dalawang bata sa Turkey or pina-extract nila, kasama din si Bianca Zobel. Remember the audio na sinend ko sa inyo? Yan dapat ang tinututukan ng mga buwaka ng inang ito, hindi si Inday Sara. Dahil wala siyang violente o grave threat na sinabi o pangnakot. Dahil sabi nga niya, sabi nga ni Inday, di ba, kung gugurgurin nila ako, pag ginurgur, meron na siyang kinausap na huwag tigilan yung mga demonyo. Kaya sabi ni Inday, I will not die in vain. That's true, ako man. Meron na rin akong bilin. Sabi ko, pag nagurgur ako, gulitukin ang bilat ni Lisa, tagkuwaon ang liso. Tignan ko lang. Di ba, Lisa? Ilang taon talaga. Pakuha ko gitang giti mo. Ay, hindi, ang ang puklo mo, ipakuha ko gitna. Yung lisong, ipakuha ko, ipasqueeze ko. Imagine mo yun? Tangina. Ito ba yung epekto ng polvoron ni Bangag? Polvoron, polvoronic na ang Pilipinas. Buisit. Ang liso ipalito ko gitang liso niya mo. Para pag gitang giti ng alpot patotot. Okay, now what? Hundreds of thousands Pinoys na sa Amerika, pauwiin ni Trump. Tsak magpapanik uli si Bangag. Would say again, no more budget for them. Nasa bulsa na kasi nila, sabi ni every RN. No, hindi naman yan palangga. Hindi yan pauwiin. Pauwiin mga kriminal. It takes time. Baka nga magka-amnesty pa baka lalo niya mahalin si Trump. You'll never know. Baka etos lang ni Lolo Trump yan. Pag upo niya, amnesty sa lahat ng undocumented. O, di ba? Kabog sa ba nga yun? Sulatan ko nga si Lolo Trump na mag-amnesty na sa lahat. Okay? Gusto mo gulitukon ko ang liso? Hindi, totoo yun. Hindi, ito, minatood. I'm serious. Siling ko sa akon palang sa mga palangga, mga abyan ako. Sabi ko, pag nagnagurgur ako ng mga bangag, huwag kayong tumigil. Kasunod ni Inday. Huwag kayong tumigil
maghanap ka ng magulitok sang puklo ni Lisa. Gulitukon mo gid. Gulitukon, gilutukon, kag pukpukon. Tignan ko lang kung may libog pa siyang para sa PSG. Ay, nako. Tignan ko lang kung makaitot-itot ka pang alpot ka. Oh, sige, abe. Kung waay na tong Lisa sa bilat mo, wala ka na gid, Lisa. Visit to mga to. Akaloka. You have to speak up, mga palangga. Ito na yung bundo niya, oh. Oh. Sabi ni Snipe. Ay, nako. Siling ni Snipe, di wala ayutin singagba pagin palukit mo ma. Ay, wala. Lagi sa kumain na naman sila nagaitot-itot. Iblaid gani ang nagaitot-itot sa iya na. Ano ka man? Diba? Ato galing PSG kaging gurgor. O, di waay na silbi kay Bangag, kay Buto. Baka, si Bangag Buto Mesa, baka nga nagurgor yung PSG. Bigyan natin ng twist. Basi nagurgor ang PSG kasi nagselos si Bangag. Kasi ang ginalito, ang liso ni Lisa, imbes na ang iya nga buli. O, basi kasubong na sa sina, nagadog-dog na sa ganyan. Aw, PSG. I'm waiting. Diba? Baka gaganon-ganon si gaganon-ganon si Bangag, si Botomesa, I'm waiting. Oh, diba? Gaganon-ganon siya. Tapos si Lisa palang tinutorjak. Yung liso, ay nako, ano ba naman ito? Ano ba naman ito? Diba? Putang ina. Ang ina mga to, diba? Anyway, mga palangga, magpapasko na. Seriously. Kaluoy talaga ang bansa natin. Kaluoy kayo. Kayo dyan na mga men and women uniform, hindi ko na kayo anuhin. Alam niyo, hindi ko na kayo sasabihin naman, lumabas na kayo. Ganyan. Ganto na lang, mag-ano na lang kayo dyan, magpakatanga na lang kayo. Diba? Magpaka-under na lang kayo. Huwag niyong antayin na kayo naman ang patuwarin ni Lisa. Ay, hindi. Ni Bangag. Baka mamaya pipick up lang si Bangag. Gusto ko yan, si General. Papuntahin yan doon sa kwarto kung saan nag-iikutan kami ng kaibigan kong 2 a.m. na may multo doon sa Malacanang. Remember that? Patuwarin ang buli ni General. Baka ganon yung gagawin sa inyo. Di ba? Sorry na lang yung at least naintindihan yung sinabi ko. Okay? Ay, ambot sa inyong lubot. Anyway, but sa seryosong usapan, mga palangga, papayag ba kayo na ang inyong presidente, ang mga cabinet secretary, si Nagdameo, ito lang ang pinagkakabalaan? Nasabihin ni Bangag Jr., pare, lasing na ako. Zingod na ako. Anton, kuha ka pa ng polboron. Kalimutan mo na si Don. Anton, mga ganun. Punta ka na lang kay Iguana. At kay ganito. Suminghot pa tayo, Anton. Diba? Papayag ba kayo ito presidente nyo? Unyeta, authenticated Bangag here in the States, in California. Batak pa more. Ito ba yung gusto nyong presidente? Tangina. Pag in-interview, Jerry, nagtanim na kami, nag-ani agad. Katatanim lang namin, nag-ani na kami. Naging pulburon ng ani. Oh my God. My God. Ano bang gagawin ko na? Wala akong madampot ditong props. Di ba? Ano? Papayag na lang kayo, paikot-ikutin kayo ni Bangag? Hindi mo ka lang pumayag na paikot-ikutin ka. Tatanggal lang. Rolling. Yan. Amikot. Natanggal. Pati lipstick ko. Anyway, authenticated Bangag. You have to, okay, nagtanim ng bigas. Nagtanim ng bigas, naging kahit umuulan, may araw. Anyway, kayong mga men and women in uniform, wag na po kayong gumalaw. Hayaan nyo na, magbulburo na rin kayo. Ito, bigyan ko kayo. Diba? Kasi pumapayag kayo eh. Imagine nyo, araw ng kagitingan, hinayaan nyo si Bangag.
My God. Ano ba sinabi ni Inday Sara? Ayun, dahil tinanggalan nila ng ito, kaya no reconciliation at all. Never again. Imagine mo, tanggalan ka ng security detail, tapos si Inday, mapipilitan ngayon na kumuha ng kanyang mga security sa private, sa mga security agencies. Nakita niyo pagkawalang hiya ng mga to? Demonyo! Si Leni Robredo ba tinanggalan ng security detail ng Pangulong Duterte? Sa kabila ng pagbigay ni Leni sa international ng kung ano-anong mga statement kanira kay Duterte. Pinatahimik ba yung media noon? Rappler, lahat yung mga yan, pinatahimik ba sila? Hindi, tuloy pa rin. Ang sinasabi nila, Duterte, ganito, ganyan, ganyan, manggugurgor. Pero ngayon, lahat gusto tayong patahimikan. Ako nga lang eh. Ako lang to. Ako pa lang to, 4 na kaso. Ganon ako kawat. Ganon sila ka-threatened sa pinagsasabi ko. Kaya ginagastos nila ang pera ng bayan sa mga proxy cases laban kay Maharlika and now Inday Sara. 4 cases. Meron ba kayo nakitang vlogger na tinrabaho ng gobyerno ni Marcos Jr. simula sa Pilipinas? Ang mga nag-file sa akin, mga Pilipino, they can afford to pay lawyers there and lawyers here? 4 na kaso. Sino si Maharlika? Kasi hindi nila nakuha yung gusto nila na patahimikin ako. Teka lang. Merong special tignan natin. Ano natin? Hello ma'am, I'm live. Hello? Wala na. Puting ahas. Puting ahas yun. Baka may bagong report. Anyway, tignan natin. Baka importante. Baka importante ang Juting Jahas. Tignan natin. Baka gusto niyang okay. What is this? O, tignan natin. Sadali lang. Ay, bakit? Juting Jahas. Okay. Breaking news pala. Breaking news. Ang arresting officer ni Grijaldo nasa hospital room ni Grijaldo. Inaresto na siya at persahang dinadala sa detention center ng HOR without doctor's clearance and medical clean bill of health. Oh my God, mga palangga. Sabi nga ng ating puting ahas, what is magkasepsi? Exact. Tignan mo to, putangin ng mga to. Oh, breaking news. Tama ba to? Kayo mga kabaro ni Grijaldo, pinipwersa na kunin sa ospital si Grijaldo.